Good morning, church. May we invite you to please rise and let's sing and praise the Lord. Amen. In Ephesians chapter 2, verse 8, it says, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God." Amen. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with a sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember us, Lord. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Come on, church, listen. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love. Great is your love and justice, God. Oh, you used the weak. You used the weak to lead us strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. We say, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. One more time, church. We say, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. So remember. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. We say, your grace, all together. Your grace is enough, yeah. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough, ever reaching down to us. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. I am covered in your love. Your grace is enough for me. Amen. Father, your grace is enough indeed, O Lord. For we are saved because of your grace, O Lord God. In Psalms chapter 63, verses 3 to 4, it says, "Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands." Heavenly Father, we praise you, Father, Lord God, in our midst. Church, I pray that you come here today with one goal, which is to worship the Lord, amen, to praise Him, to exalt His name, amen.
Holy Spirit, come in our midst. Let nothing stop us from worshiping the Lord. May it be in music, may it be our voices. I lift everything to you, O Lord. And even, Father, to our church mates who are coming here, may you protect them, O Lord God. We praise you, we worship you, O Lord. May our voices be pleasing to your ears. Hallelujah, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the God of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, church, let's sing. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you. Thank you for the name. Washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Oh God, we worship you, oh Lord God. We praise you. We lift your name. Hallelujah, Jesus. He is high and lifted up. Oh God, the God of heaven crucified.
Yes, truly, Father, oh God, we will continue to worship you, shout your name, O Lord. And in Psalms chapter 145, verses 1 to 4, I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. And mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, church, let's sing it from the top. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, the wonders of your mighty love. You're my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Come on, church, we sing. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. And mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Thank you, Father, Lord God. Indeed, Father, Lord, nothing compares to you, O Lord God. It is by grace, through our faith, O Lord,
that we are saved. And while waiting for you, Father, Lord God, may you give us the strength, O Lord, to conquer what we have here on earth. Always give us the thought that we are not resident here, Father, Lord God. As we wait for you, Father God, let everyone worship you, not just by Sunday, but every day in our lives, O Lord. May you be glorified, Father, in our lives. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Bago po tayo mo po, mga kapatid, maaari po bang palapakan natin ang Panginoon una sa lahat? Wala na bang mas malakas sa palakpak dyan? Yan. Sige po, let's move out of our chairs and let's welcome one another with a warm handshake. Come on, let's do that now. Let's move up to our chairs. Okay ka na? Okay, maraming salamat po. Let us now take our seats. Let us now settle down. First of all, I'd like to appreciate our praise team. Ano ba pangalan nyo? Cornerstone. No? So, palapakan po natin yung Cornerstone praise team for leading us this morning. Praise God. Thank you so much, Cornerstone praise team. And are you listening? Yes. All right. Welcome to GCF Antipolo. GCF Antipolo is a Christian Bible-believing church. We believe in the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. And we, as a church, want to become growing Christ-like followers of our Lord and Savior, Jesus Christ. At dito po sa GCF Antipolo, truly we love to see new faces in our midst. This is not to put you on the spot, but if this is your first time to join us dito sa aming pong iglesia, sa aming pong church, we would like to warmly welcome you. We would like to start sa row na ito. Do we have any first-time guests sa ating pong kalagitan sa row na to? If this is your first time, don't be shy. Just stand, no? So we could warmly welcome you. Sabi ng aking computer at sabi rin sa row na to, walang bisita. Okay, lahat na nakaupo rito, I'd like to invite to encourage you. Magdala po kayo ng bisita. Mag-encourage po kayo ng kakilala ninyo sa Antipolo, residente ng Antipolo, para sila po ay makasama natin dito. How about sa side na to, sa row na to? Do we have any first-timers? Please stand if this is your first time. Yeah, well, wow. We have two, praise the Lord. Thank you so much for worshiping with us this morning. You may now take your seats. And I hope and I pray that this will not be the first time. After po ng ating worship service, don't leave. No? You are free to fellowship with one another. Church members, kindly assist them after our worship this morning. And so, maraming salamat po. And we give God all the glory and the praise. Once again, wag po tayo matakot po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Let us read this verse together, Acts 20, verse 35. Let's begin. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work,
we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, "It is more blessed to give than to receive." Praise God for his word here in Acts chapter 20, verse 35. This verse showcases how giving in itself is a blessing to both the giver and the recipient. Certainly, God wants to bless us. Would you like to be blessed by God? Of course, we would like to be blessed. Would we like to bless God too, aside from singing, fellowshipping, serving, or ministering? Surely, we can bless God through the giving of our offerings and returning of our tithes. At the same time, we can be assured as well of His blessings to us. God's blessing is found in giving rather than receiving. It is more blessed to give than to receive. Yes, it is not our motivation to be blessed when we give, but it is a spiritual fact that whenever we bless God through our giving, in return, He blesses those who bless Him. So whenever we give to Him part of our resources, to His ministries and even to His ministers, we are simply opening ourselves, our families, our jobs, our livelihood, or even whatever business we have to be blessed by Him tremendously. Let us read again the verse aloud. "In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, 'It's more blessed to give than to receive.'" So you may continue to give cheerfully your tithes and offerings through online transactions like bank transfer, GCash, or PayMaya. Kindly notify Brother Omi Borja and provide a copy of your deposit slip or screenshot of the bank transfer transaction. In giving using a check, please note that you need to use the name GCF Antipolo Inc. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 7 said, "Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." Let us pray. Graciously Heavenly Father, we are grateful for all the favors and provision you have given us. Even though we face challenges, we will never stop in giving you back our tithes and offerings. For this is one way of expressing our obedience and love for you. Bless all these offerings, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Part of our worship today is the study of God's Word. The Scriptures contain the very Word of God. The prophets and servants of the Lord exhorted us
to study the scriptures every day, both individually and with our families. Studying the scriptures can help us know our Heavenly Father and Jesus Christ, give us the power to resist temptation, and strengthen us in our challenges. Now let us all rise, and we will read the scripture passage that we will be studying this morning that is found in Genesis chapter 7, verse 7, up to chapter 8, verse 14. Let's read Genesis chapter 7, verse 7 to chapter 8, verse 14. And Noah and his sons and his wife and his sons' wives entered the ark to escape the waters of the flood. Pairs of clean and unclean animals, of birds and of all creatures that move along the ground, male and female, came to Noah and entered the ark as God has commanded Noah. And after the 7 days of flood waters came on the earth, in the 600th year of Noah's life, on the 17th day of the second month, on that day all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were opened. And rain fell on the earth 40 days and 40 nights. On that very day, Noah and his sons, Shem, Ham, and Japheth, together with his wife and the wives of his 3 sons, entered the ark. They had with them every animal according to its kind, all livestock according to their kinds, every creature that moves along the ground according to its kind, and every bird according to its kind, everything with wings. Pairs of all creatures that have the breath of life in them came to Noah and entered the ark. The animals going in were male and female of every living thing, as God had commanded Noah. Then the Lord shut him in. 40 days the flood kept coming on the earth, and as the waters increased, they lifted the ark high above the earth. The waters rose and increased greatly on the earth, and the ark floated on the surface of the water. They rose greatly on the earth, and all the high mountains under the entire heavens were covered. The waters rose and covered the mountains to a depth of more than 20 feet. Every living thing that moved on the earth perished, birds, livestock, wild animals, and all the creatures that swarm over the earth, and all mankind. Everything on dry land that had the breath of life in its nostrils died. Every living thing on the face of the earth was wiped out, men and animals, and the creatures that move along the ground, and the birds of the air were wiped from the earth. Only Noah was left, and they rose with him in the ark. The waters flooded the earth for 140 days. But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. And he sent a wind over the earth, and the waters receded. Now the springs of the deep and the floodgates of heaven had been closed, and the rain had stopped falling from the sky. The water receded steadily from the earth. At the end of the 150 days, the water had gone down. And on the 17th day of the 7th month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. The waters continued to recede until the 10th month. And on the first day of the 10th month, the tops of the mountains became visible. After 40 days, Noah opened the window he had made in the ark and sent out a raven, and it kept flying back and forth until the water had dried up from the earth. Then he sent out a dove to see if the water had receded from the surface of the ground. But the dove couldn't find no place to set its feet because there was water over all the surface of the earth. So it returned to Noah in the ark. He reached out his hand and took the dove and brought it back to himself in the ark.
He waited 7 more days and again sent out the dove from the ark. When the dove returned to him in the evening, there in its beak was a freshly plucked olive leaf. Then no one knew that the water had receded from the earth. He waited 7 more days and sent the dove out again. But this time it did not return to him. By the first day of the first month of Noah's 601st year, the water had dried up from the earth. Noah then removed the covering from the ark and saw that the surface of the ground was dry. By the 27th day of the second month, the earth was completely dry. Praise God for His word. Let us now prepare our hearts and minds to hear and receive the message of the word and respond to it positively, becoming doers of it. You may take your seat. Praise God for the reading of God's Word. Maraming salamat, Sister Sophie, for presiding and leading our worship today. Before we get into the Word, I'd like us to be reminded of our mission and vision. Basahin lang po natin ito just to remind us of why do we exist and what the Lord wants us to do. Let's start with our mission. Read aloud, ready, begin. Know Christ and make Him known. Our vision, ready, begin. Growing Christ-like followers who impact their areas of influence through discipleship leading to church planting. Umikli po ang ating mission and vision. So mga kapatid, mas madali po ito ngayong i-memorize. And I'd like to encourage you na i-memorize po natin ito. Dahil ito po ang in-entrust sa atin ng Panginoon na gawain at yung pananaw natin in the future kung magiging ano tayo at kung sino tayo bilang iglesia. Sa umagang ito, manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin para kami po ay mag-aral Panginoon ang inyong pong salita, and we ask that you would give us knowledge and wisdom, Lord, as we continue, Lord, to open your word and praying, Panginoon, that we'll be able to discover some wonderful truths that we can apply in our daily living. Would you continue, Lord, to empower me with your Holy Spirit? Continue to hide me, Lord, not behind this pulpit, but behind your person, behind your cross, so that only the person of the Lord Jesus Christ will be magnified, will be highlighted, Lord, even in this preaching. This I pray, Christ's most wonderful name. Amen. This morning, allow me to continue the sermon series we had in Genesis. Genesis, the book of beginning. Okay, we had this sermon series po last year. And the last preacher was not me, it was Elder Tony. And in fact, Elder Tony started talking about Noah. No? So siya po yung huling preacher, and ang title po ng series na ito is Let the Journey Begin. Tayo po ay nag-journey sa salita ng Diyos. And we are using the book of Genesis, the first book in the Bible, para sa ating panimula ng ating journey. And many people, as we all know, are interested in learning about lives of others. In fact, meron po tayong salita ngayon, pero negative lang, yung marites. No? Pinakikialaman yung buhay na may buhay, pero hindi po ganun na gagawin natin. Tignan po natin ang mga buhay ng mga Bible characters that are in the book of Genesis. And in essence, the Bible, as we all know, is a book of biography, as it reveals the life of the story of Jesus Christ and His life to men. It also relates the lives of many other people, many Bible characters. And many of the characters found in Genesis can serve as types and figures of the person, or figures of persons who were to come after them. Some were even types of the Lord Jesus Christ Himself. Others serve as examples, good and bad, so that people might learn from their experiences. So,
with this in mind, it is my prayer, mga kapatid, na as we go through different lives, different Bible characters here in the book of Genesis, I pray that we will be encouraged to walk with God. Gaya po ng mga ginagawa ng mga Bible characters na ito. Gayahin po natin yung mga examples na magaganda sa kanilang buhay. Itapon po natin yung mga halimbawa sa kanilang buhay na hindi maganda. Kasi even the Bible itself revealed yung kanilang mga kasalanan. Hindi itinago ng Diyos ang kasalanan ng mga taong ito. Isinulat niya ito. At pag ginaya natin yung mga bagay na magaganda, para po tayong kumakain ng isda. Hindi po lahat sa isda kinakain natin. Kung ako po nakita niyo kumain ng isda, pati ulo, pero hindi ko kinakain yung tinik. Yung mga pangit, yung mga tinik, itapo natin, kainin natin yung gusto natin o yung sinasabi ng Biblia na dapat nating sundin. Yung kanilang mga buhay ay pwede po nating tularan. Sa series na ito, this is just sort of a review. Atin na pong tinalakay ang Diyos, tinalakay din natin even yung kaaway ng Diyos, tinalakay din natin si Adam, si Eve, ang mag-asawa, at ang kanilang dalawang anak, si Cain at si Abel. At pagkatapos, sinimulan po last year ang patungkol kay Noah. At meron pa po tayong 3, kung di ako nagkakamali, at isa po ito sa mga 3 na mensahe patungkol po sa buhay ni Noah. Ang passage po natin ay matatagpuan po doon po sa ating binasa kanina, Genesis chapter 7, verses 7 until chapter 8, verse 14. Napakahabang kapitulo o napakahabang passage. Why? Kasi dito po nakikita yung bakit nagplano. Doon po sa mensahe ni Pastor, ni Elder Tony, ay sinabi ng Panginoong Diyos na merong darating na great flood at inutusan niya si Noah na gumawa ng malaking arko at ito po yung sinunod ni Noah. At ito na ngayon mga kapatid, yung pagkakataon na kung saan darating na yung sinabi ng Diyos. Na merong Diyos na nagsalita at hindi kayang pigilan ng sino man na meron pong darating na great flood. Now, ang ating pong pamagat sa mensaheng ito ay aking pinamagatang Noah, a secured man waiting on God. A secured man waiting on God. Last Sunday, we talked about that we are in a period of time that we are all as Christians waiting for the coming or the return of our Lord and Savior Jesus Christ. At sa umagang ito, perhaps, hindi lang po natin inaantay ang pagbabalik ng Panginoon Kristo, pero meron pong pangyayari perhaps sa buhay natin ngayon na maaring inaantay din natin ang Panginoon. At sa ating pag-aantay, wala po tayong security. Ang security manggagaling pag dumating na ang Panginoon. Pero gusto ko pong bigyan ito ng diin, mga kapatid, na ang Panginoon, sa buhay po natin, yes, iba po yung coming ni Jesus Christ, pero sa practical na buhay po, ang Panginoon ay nasa sa atin na. Hindi na po na siya natin aantayin na dumating sa buhay natin. Hindi na nga po natin dapat hilingin, Panginoon, dumating ka sa buhay ko. Ang prayer natin is this, Lord, meron po akong nararanasan. Please intervene. Please intervene. Whatever you're going through right now, that should be your prayer. Lord, hindi ko kaya to, please intervene. Perhaps you're going through something these days that is really bothering you. And perhaps you could identify them sa buhay mo one by one, kung ano yung mga pagsubok na yan. Perhaps you're about to give up sa buhay mo. Na wala nang pag-asa eh. Kahit na Kristiyano ka, pag ikaw ay dumating sa buhay na hindi mo kakayanin, you will entertain even taking your life out. You will be committing suicide. And perhaps you are on that side right now, and perhaps also you are about to give up your family. You are about to give up yung wife mo, yung pamilya mo, yung mga anak mo because of that situation sa buhay mo. And right now, you want to pray, Lord, please intervene. Give me satisfaction. Give me, Lord, security. Please intervene. Perhaps yung future plans mo are not working anymore. Perhaps
you're about to lose a job, you're about to lose a small business, or losing an opportunity, at pagka nawala yan sa buhay mo, wala na. Nothing's left for you. And and the next thing that you will do is simply give up the Lord, give up the church, give up the ministry that you are doing right now. And perhaps the prayer that you want to make is, Lord, please intervene. Please come into my life. Not as my Lord and personal Savior, but Lord, work in my behalf. Right now, I need you, Lord. I need you. I need security. I need you. I need your help, Lord. I need you to secure my situation right now, because if not, Lord, wala akong magagawa, Panginoon, but to give you up. And I think sometimes sa buhay po natin bilang Kristiyano, we've got to bargain on God. Naano nyo na ba yun? Na Lord, gagawin ko to. Eto, magiging faithful ako kung eto, Panginoon, ay ano yun eh, bargaining yun eh. Pag ibinigay ng Panginoon, maging totoo ka sa salita mo. Tama po ba? Sometimes we bargain on the Lord. And sometimes, ganun din ako. But sometimes, pag ibinigay na ng Panginoon sa akin, nakakalimutan ko na yung commitment ko sa Panginoon. Nakalimutan ko na yung sinabi ko, Lord, I will do this if you will do that. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na si Lord. Perhaps you are getting helpless, hopeless, and you're waiting on God to intervene in your behalf. Whatever you're going through these days, brothers and sisters, I want you to know that God, we have a God na certainly willing, may desire na tumulong sa ating pinagdadaanan ngayon. Yun ang Diyos na meron tayo. This God is simply waiting sa salita natin, Lord, please intervene. Ang nais lang ng Panginoon, ipakita natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Ipakita natin na kailangan natin siya. Na dependent tayo sa Kanya, hindi tayo dependent sa kaninong tao, hindi tayo dependent sa church, hindi tayo dependent sa pastor, sa leaders. Dependent tayo sa isang tao lamang, kundi ang Panginoon. No matter happens, mga kapatid, don't give up. No matter what happened, be secured na ang Panginoon is desiring to intervene in your life. Kung ma-delay man ang kanyang intervention sa buhay po natin, sa mga pinagdadaanan nating problema, I want you to know that His delay is not His denial. His delay is not His denial. Perhaps God is just developing more patience sa iyo, sa akin. Minsan kasi gusto natin madali, Lord, give me this, give me that, help me. Gusto natin kinabukasan, gusto natin after 1 hour, sinasagot na kagad ng Panginoon ang ating prayer. Mga kapatid, His ways are not our ways, His thoughts are not our thoughts. We've got to know the Lord. We've got to wait on the Lord. Now, it pays to wait on the Lord. What is a man that is secured in waiting on Him? No? Ano yung itsura ng tao na yan, ng Kristiyano na yan, a secured man waiting on God? Number 1, sa life ni Noah, we are using the life of Noah. We will be learning about Noah, but I hope and I pray that Noah's life will be only secondary. But the primary is dito po sa message na ito is that I hope and I pray that I'll be able to highlight God. Not Noah, but the God of Noah. Okay po? First, I would like to emphasize that a secured man waiting on God is a man having the confidence that God's deliverance is sure. Having the confidence that God's deliverance is sure. We can find that in verses 7 to 16. Verses 7 to 16. Now, I want you to know na yung verses 7 to 16, ito po ang sinasabi niyan. It tells us about the occupants inside the ark. Nirelate po rito yung mga
yung family at yung mga iba't ibang hayop sa loob ng arko. And it includes Noah, his family, yung kanyang asawa, yung kanyang 3 anak, at yung asawa ng kanyang 3 anak. Meron din ditong a pair of all animals and 7 pairs of clean animals. But the real point here is not just the occupants of the ark, but the secured or the sure secured deliverance na ipinagkaloob ng Panginoon kay Noah and his family, including these animals. God gave sure, secure deliverance po kay Noah and his family and the rest of the animals. And Noah encounter yung deliverance, yung kaligtasan na ninanais siya sa kanyang buhay and his family. That is why Noah had a confidence sa Diyos at sa kanyang kaligtasan. So we can learn here, una sa lahat, that Noah had a confidence to trust God completely. Noah had a confidence to trust God completely. Noah did not experience rain yet sa panahong ito until dumating at pinapasok na sila ng Diyos sa loob ng ark. In fact, nasa loob lang sila ng ark, hindi makadungaw si Noah doon sa bintana na kanyang ginawa. And even, kasi sinatin ng Panginoon Diyos yung pintuan na kanilang ginawa, yung hatch na kanyang ginawa. So hindi niya nakita mismo kung paano yung nangyayari sa labas. Much more, hindi niya na-experience yung flood. May flood sa labas pero hindi niya nakita kung ano ang itsura nung nasa labas. Even the great flood, hindi niya ito nakita. Hindi nga siya siguro naka-experience ng ambon sa buhay niya. He had never seen a boat kasi nakatira sila sa bundok. Nakatira sila sa lupa at perhaps malayo ang dagat. Pero siguro nakakita siya ng dagat, but he had never seen a material or a boat, no? Or yung balsa, or something a balsa, or perhaps hindi pa nga siya nakatawid ng ilog, no? Sa pamagitan ng bangka. Much more, he had never seen Titanic, he had never seen Super Ferry, na mga malalaki tapos bigla kang uutusan ng Panginoon na gumawa ka ng arko. Ang arko ganitong itsura, ganito siya kalaki. But Noah obeyed God. Noah had a confidence to trust God because he trusted the word of God. Noah completely trusted the word of the Lord, even though he had no idea of what the Lord was talking about. He didn't even know na along the way, meron pala itong mga inconvenience, na meron pala itong mga discomfort, na meron pala itong mga difficulties along the way. Just imagine yung life inside the ark. Hindi rin sinabi ng Bible kung meron silang ilaw. May kandila na ba ng panahon na yun? I don't know. Hindi ko alam kung paano sila nag-iilaw sa loob ng ark. But I tell you, total darkness. Total darkness inside the ark. Perhaps meron lang pag umaga siguro, pagka-araw, meron lang sigurong pumapasok na ray ng light inside the ark. I don't know. The Bible did not detail everything. Kung ano yung naging buhay ni Noah and his family inside the ark. But I'm sure, nagkakwentuhan sila, nag-uusap sila, I'm sure inaalagaan nila, pinapakain nila yung mga animals. But it was a situation that is not a comfort, that is so inconvenient, that is so difficult. But Noah had a confidence to trust God completely. And in the same way, as believers of the Lord Jesus Christ, believers must learn to trust all that God's word says, despite the discomfort, despite inconveniences, despite difficulties it may bring to their lives and families. Are you willing to trust the word of God? Every Sunday we're learning the word of God. Every growth group, every small group meeting, we hear and listen to the word of God. But ang tanong, the challenge is, do you trust the word of God?
Do you really trust the Word of God? I remember Abraham. He trusted the Word of God. God called him to a land. And the same way, just like Noah, Abraham had no idea about that promised land. Hindi niya alam kung saan ito. Sumusunod lamang siya sa utos ng Panginoon. But I believe when he arrived there, he experienced discomfort, he experienced inconvenience, he experienced difficulty. Why? When he arrived on that promised land, there was famine. But at least Noah arrived. Noah trusted the Word of God. I remember also a testimony of a pastor, a GCF pastor, who was a former corporate man or corporate person. He heard a lot of messages from the Word of God about serving the Lord, not just as a volunteer, but becoming a minister, becoming a pastor. And this pastor got challenged because of the Word of God, and so he obeyed God's Word. He obeyed God's Word. At yung call ng Panginoon sa kanya to become a pastor, you know what he did? How he responded? Because he trusted the Word of God, pumunta siya ng States to equip himself. He went to Dallas Theological Seminary. Pero, bago pumunta ng Dallas, pinagbili niya ang kanyang properties, bahay, kung ano-ano. He surrendered his job. He surrendered his business because he trusted the Lord. Would you like to be blessed by God? Amen? Parang duda, no? Amen. Bakit duda tayo? Kasi ang hirap paniwalaan ng salita ng Panginoon. Di po ba? Even I as a pastor, I've been reading the Word of God, but there are times sa life ko, mga kapatid, na pinagdududahan ko, na nagsastruggle ako, na paniwalaan ang sinasabi ng Panginoon, because there's still a struggle talaga sa buhay po natin. Na magsasabi tayo sa sarili natin, mas maganda to kaysa sa sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos. When was the last time you read God's Word, or you read or listen to the Word of God, but didn't trust it? When was the last time? Knowing it, it would bring discomfort, inconvenience, and difficulty. You know what? Why am I saying paulit-ulit, discomfort, inconvenience, and difficulty? Kasi hindi po minsan, kalimitan, hindi po nagtutugma ang kagustuhan natin sa kagustuhan ng Diyos. Sometimes, opposite ang kagustuhan natin sa kagustuhan ng Diyos. Ito yung gusto nating gawin. Pero ito yung pinagagawa ng Diyos. I don't know. But there's one person, a Christian, so faithful in God, but one time he was challenged. Gusto niya maging faithful sa kanyang asawa, sa kanyang anak, but one day he was challenged. Nakakilala siya ng magandang babae sa kanyang trabaho. Nagkaroon sila ng relationship. But the Word of God says, kailangan i-release mo yung babaeng yan kasi she's not your wife. Meron kang family. Hirap na hirap siya na iwanan yung babaeng yon to follow what God's Word says because there is inconvenience. Nagustuhan niya na yung babae kaysa dun sa asawa niya. Mas nag-i-enjoy siyang kasama yung babae na yun kaysa sa sarili niyang asawa. Hirap siya na i-give up yung relationship na yon and to renew his commitment sa kanyang tunay na asawa. What is the lesson? The lesson is this: believers must learn to trust anything, as in anything that God's Word said, no? Despite discomfort, inconveniences, difficulties it may bring to their lives and families. Pangalawa, since Noah completely trusted the Lord, as a result, Noah had a confidence to fully obey God. Noah had a confidence to obey God completely, to obey God entirely, to obey God fully sa kanyang buhay. Obviously, Noah obeyed God. He built an ark according to
to God's design. No, masyadong detalyado yung sinabi ng Panginoong Diyos kung paano niya gagawin yung ark, yung malaking bangka, no? Malaking boat. But more than that, we can learn that in verse 7 we can find that Noah as well as his family continuously obeyed God's word, obeyed God's command sa kanilang buhay. Ano sabi ng verse 7? And Noah and his wife and Noah and his sons rather, and his wife and his sons' wives entered the ark to escape the waters of the flood. Nagsimula ng umulan. Nagbabaha na. So, automatic, papasok na sila sa ark. But you know what? Entering the ark here is not just simply a word or words. But entering the ark is an expression of faith. Why? Hindi pa nga nila na-test yan kung luluta nga yan eh. What if along the way, along the journey, may pumasok na tubig, di patay din sila. So hindi pa talagang tested yung ark. But by faith, Noah's family, Noah, his wife, entered the ark. Sabi ng verse 8, pairs of clean and unclean animals, of birds and of all creatures that move along the ground, male and female, came to Noah and entered the ark. Second time, entered the ark. And then look at this. As God had commanded Noah. The Lord commanded Noah, and Noah just simply obeyed what God had commanded him to do. Now, the second entering the ark is not just about believing God's word, but also intentionally following God's word. Sinunod ni Noah. Hindi lang siya nanampalataya sa salita ng Diyos, kanya itong sinunod. Mga kapatid, if we truly trust the Word of God, wala tayong option but to obey the Word of God. Tama po ba? May mga Kristiyano ngayon narinig ang salita ng Panginoong Diyos, pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabila. Why? Hindi ito pasok sa gusto ko. Dito ako magsisimba. Bakit? Kasi dito naririnig ko yung gusto ko. Pero dito sa church na to, hindi ko naririnig yung gusto kong marinig sa pastor o sa mga nagpipreach dito. Ang gusto kong marinig, yung nakikiliti ang aking tenga, yung natutuwa ako, yung after the worship, feel good ako. Hindi ako guilty sa aking kasalanan. Ayoko nun. Mga kapatid, hindi po ganun ang salita ng Panginoon. Kasi opposite sa kagustuhan natin ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. His thoughts are higher than our thoughts. Ganon din na sinabi sa verse 13, on that very day, Noah and his sons, Shem, Ham, and Japheth, together with his wives and the wife and the wives of his 3 sons, entered the ark. Third time. The animals, verse 16. Let's jump to verse 16. The animals going in were male and female of every living thing, as God, second time, had commanded Noah. Then the Lord shut him in. Then the Lord shut him in. What is the lesson? Here's the lesson. Believers must not only learn to believe in the Word, but more importantly, to be doers of the Word. Hindi lang dapat tayo naniniwala sa salita ng Diyos o nananampalataya sa salita ng Diyos. More importantly, dapat ginagawa natin ang salita ng Diyos. Ano sabi ni James? No? Let's be doers of the Word of God. Kasi pag hindi tayo doers sa salita ng Panginoong Diyos, we are just simply deceiving ourselves. I remember Jonah. Si Jonah po ang first prophet ng nation of Israel. Siya po ang unang tinawag ng Diyos na maging propeta ng bansang Israel. And God told Jonah to go to Nineveh to minister to the people there. And who were these people? Pagans, unbelievers. They didn't trust God. And so, Noah, sabi niya, eto ay hindi ko naman hindi ko naman kababayan to mga to. Hindi ko to gusto ng mga tao na to na
I'm just paraphrasing kung ano yung feelings nung ni Noah, ni Jonah. No? Ayokong masave ang mga taong ito. Yung po ang sinasabi ni Jonah sa kanyang response, why he went opposite. Pumunta siya ng Tarshish. He never followed the word of God. Anong nangyari? Merong consequence. May punishment sa kanya. At alam na po natin yung storya kung paano siya pinanish ng Panginoon. Merong malaking isda. Merong unos na ginagambala ang sinasakyan niyang bapor. And so alam ni Jonah na siya yung may sala. So sabi niya sa mga kasama niya, itapon niyo ako. And you know what? Naging panatag ang dagat. Unlike the disciples of the Lord Jesus Christ, like Peter, si Andrew, James, and John, when they heard the words of the Lord Jesus Christ, when they heard Christ telling them, "Come, follow me, and I will make you fishers of men," anong ginawa ng apat? They immediately responded positively sa salita ng Panginoong Diyos. These people, Peter, Andrew, James, and John, anong kanilang ginawa? They left their nets and followed Jesus Christ. They obeyed not just Jesus Christ, but the word of Christ. What are the words of Christ? Come, follow me, and I will make you fishers of men. How about us? Today we hear the word of God. And the message na sinasabi sa atin pa lamang dito, at this point, is we've got to believe the word. And we've got to apply the word. Ang tanong, are we willing to trust the word after worship? After worship, are we willing to obey the word of God? May mga discomfort, may mga inconveniences, but are we willing to obey? Are we willing to follow the word of God? Or you will delay your obedience because you still want to follow your desire. The lesson, beloved, is this. Believers must not only learn to believe in the word, but more importantly, to be doers of the word. Doers of the word. Sabi ng Panginoon kay Joshua, "This book of the law shall not depart out of your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, and you will be prosperous and successful." Mga kapatid, the blessing is not only on the meditation, the reading of God's word, but the blessing of prosperity, spiritual prosperity and spiritual success is this. Meditate the word of God and apply the word of God so that, the Bible says, you may be careful to what? To know? No, not just to know, but to do everything written in it. Ano po itong verse na to? Yung context po rito ng verse na to sa Joshua 1:8 is this. Papasok sila ng promised land. In fact, nasa paanan na sila ng promised land. At sabi ng Panginoon, you will be able to conquer the whole of the promised land. This is what you need to do, Joshua. Read the word of God. Understand the word of God. Study the word of God. Apply the word of God. Tell people to do this. Obey the word of God, and you will be prosperous, and you will be successful. Hindi po sinabi ng Panginoon, Joshua, kailangan mo ng SEAL team, kailangan mo ng Navy SEAL, kailangan mo ng nuclear weapon. Hindi po, ng maraming warriors dito in order to possess the whole of the promised land. No. The victory is through what? The application, obedience to the word of God. I'd like us to pause right now sa point na to. Kung meron kayong scratch paper, sa mga programs natin, I don't know kung meron kayong pen. Kung wala kayong pen or scratch paper there, baka meron kayong cellphone. In your cellphone or on a scratch paper, I want you to look within yourself right now.
and identify at least one or two reasons why is it difficult for you. Okay? Do not look at others. Ikaw mismo. Why is it difficult for you to apply the Word of God? One or two reasons kung bakit hirap tayong mag-apply sa salita ng Panginoon Diyos. And then after identifying those reasons or that reason, I want you to turn to the person next to you. Preferably lalaki-lalaki, babae-babae. Okay? And then share yung yung reason or reasons ninyo and pray for one another. Okay? You can start now. Okay, gawin po natin ito ng babae-babae, lalaki-lalaki po. Identify first at least one or two reasons why it is difficult for you to apply the Word of God. Then, pag na-identify mo na, turn to a person and then share and pray. Dapat po may partner po kayo. Pagka wala po, kahit tatlo na kayo, okay lang. Basta merong kausap po. You can wrap up and pray so we can proceed to the next point.
Please wrap up your sharing with a prayer. Pray po tayo mga kapatid. Let's pray. Father, we thank you for giving us this brief time, Lord, sharing what we have right now in our minds in response, Lord, to the point that we have learned this morning about trusting your word and obeying your word. God, it is true na mahirap talaga, Panginoon, sumunod sa inyong salita, pero wala po kaming option, Panginoon. If we want, Lord, to be blessed by you, if we want to really be drawn closer to you, Lord, not only that we have to trust your word, but we've got to apply it in our daily living. So help us, Lord, na maging doers po kami rin, Panginoon, ng inyong pong salita, because it shows, Panginoon, na tunay nga na kami mananampalataya, Panginoon, sa inyo. Lord, bless your words into our hearts today. This point, oh God, in Jesus' name, amen. Hindi pa po tayo tapos, mga kapatid. Nagiinit pa lang po ako. Okay, number 2. I would like to emphasize that a secured man waiting on God is a man having the certainty, having the assurance that God's will, okay, God's will naman, and God's working are always perfect. Amen. God's will and God's working are always perfect. Verses 17 hanggang 24. Now, yung verses 17 hanggang 24, ito po yung sinasabi. Ang sinasabi niya rito sa verses 17 to 24, yung mga underground water burst forth and heavy rains fall from heaven for 40 days, covering the highest mountains and drowning all human and animal life. Okay? Yun po yung pinaka-summary. At yun po yung sinasabi ng verses 17 to 24. But also, I want you to know that God Himself, mga kapatid, at this point in time, had already waited for a century para sa mga tao, para sa mga makasalanan, na manumbalik sa Kanya, na mag-repent, magsisi. But right now, we all know, it's obvious na it was too late for them. Because God was about to destroy them and banish them on the face of the earth. Hindi po ito ang original plan ng Panginoong Diyos. Nagunawin ng Panginoong Diyos ang buong sanlibutan. Ang nais ng Diyos, ang tao ay magkaroon ng fellowship, magkaroon ng relationship sa Kanya. But since, nakakalungkot, yung corruption po ng kasalanan had already overtaken po yung tao, the God of love, the God of goodness, the God of mercy, the God of kindness is the same God. We need to understand, who is the God of justice. Okay? God is love, but He is also the God of justice. That is why, at this point in time, ipinamalas na ng Panginoong Diyos yung Kanyang goodness, ipinamalas niya na yung Kanyang awa, ipinamalas niya na ang Kanyang pag-ibig, pero kailangan niya ipamalas at exercise yung Kanyang justice sa pagpapunish, pagpaparusa ng sangkatauhan. Because mankind was already corrupted in all their, sabi sa verse 1, in all their ways ng chapter 7 and full of violence. Pero ang katanungan ng karamihan dito, Pastor, why universal yung flood? Bakit buong mundo? Pwede naman yung locality lamang nila Noah. Bakit kailangan buong mundo ang gunawin? Well, naging totoo lamang ang Panginoon sa Kanyang salita doon sa chapter 6 verse 7. At sabi ng Panginoon doon, sabi ng salita, He would destroy humans and beasts from the face of the earth. So buong buong mundo. And that every living thing would be destroyed. Okay, chapter 7 verse 4, chapter 7 verses 21 hanggang 23 till chapter 8 verse 21. The great flood also shows yung immensity, yung lawak, yung enormity, yung tindi ng kasalanan ng tao. Bakit bakit hindi siya local flood lang?
Bakit universal? Kasi ganun kabigat yung kasalanan ng tao noong panahon na yon. How much more ngayon, mga kapatid? Hindi ba umiiral ang pag-ibig ng Diyos ngayon compared sa panahon ni Noah? Yung kasalanan, yung bigat ng kasalanan ng tao ngayon compared sa panahon ni Noah, pero bakit hindi tayo ginugunaw ng Panginoon? Alam niyo po kung bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon pa. Kasi gracious pa ang Panginoon sa atin. Okay lang sa Panginoon na malugi pa siya ngayon. That's the word gracious, in fact. Okay lang sa Panginoon na malugi. Kapag ikaw gracious, okay lang sa'yo malugi. Pag nag-drive ka at nakat ka, okay lang yun. Kung malugi ka, mauna na siya. Hindi naman siya nakakalayo pagka nag-cut siya, di ba? Pag may nangutang sa'yo at hindi nagbayad yung nangutang, okay lang yun. Huwag ka na magpautang sa susunod. Pero pagka naglabas ka sa bulsa ng pera, sabihin mo sa pera, bye-bye. Okay lang, yun yung gracious, no? Okay lang na malugi. And that's God. That's who God is. Yung mercy ng Panginoon, mga kapatid, nararanasan pa natin. Pero sa panahon ni Noah, matindi po. Ganun pa lang yung sanlibutan, ganun pa lang kadami yung tao, pero nag-uumapaw na yung korupsyon, nag-uumapaw na yung violence sa panahon ni Noah at nakarating na ito sa pintuan ng langit at kinatok na at binomba na ang pintuan nila. Kaya ang Panginoon decided na gunawin ang buong mundo. For Noah and his family, makita natin, they recognize yung deliverance, but sad to say, at the expense of people's lives. Hindi naman kasalanan ni Noah ito eh. Hindi naman kasalanan. Kasalanan. Bakit ang tao parurusahan? Kasi kasalanan niya. Bakit pupunta ang tao sa impyerno? Dahil ba hindi tayo nag-witness? No, dahil may kasalanan siya sa Diyos. Kailangan natin mag-witness. Pero at the end of the day, pupunta ka sa impyerno kasi may kasalanan ka. At hindi dahil kasalanan ko. Okay? Pero kailangan natin mag-witness. But you know what? Makita natin dito yung pananampalataya ni Noah sa kalooban ng Panginoong Diyos, sa plano ng Panginoon, sa working ng Panginoon. That is why si Noah, number 3 in Hebrews chapter 11, the third person in the hall of faith. Verse 7, Noah, by faith, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and becomes heir of righteousness that comes by faith. Another point, despite the devastation on the outside, while inside the ark, despite the devastation on the outside, Noah and his family, as well as the animals inside the ark, were secure. No matter how they felt or how much the ark was tossed on the waters, they were safe in God's will. Basahin nga natin. Sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. Merong isang pastor sa Fundamental Baptist, nakalimutan kung galing niya magtagalog eh. No? Best friend, one of my best friends yung anak niya, si Pastor Jun Gapilango. Sabi niya sa loob ng kalooban ng Diyos, walang kapahamakan. Sa loob ng kalooban ng Diyos, walang kapahamakan. That's a thought, pero meron siyang rhyming doon eh. And it's true mga kapatid, the best place for us Christians is to be in the will of God. You go out of the will of God, you're on your own. You're on your own. You will sin, you will commit errors, you will commit mistake, and you will suffer the consequence. You will suffer punishment. And you know what? God forgives, pero God would not take consequences. Diba? Sa mga young people, I encourage you, alagaan ninyo ang sarili ninyo, especially sa mga kababaihan. Don't think na pag kami nangyari sa inyo, hindi lalaki ang tiyan. At pagka nag-ask ka ng forgiveness sa Panginoon, Lord, forgive me, God will forgive you.
Pero hindi po, pagka nag-forgive pa, hindi ibig sabihin, mag-iimpis ang tiyan. No, hindi ganoon. You will suffer the consequence. 9 months carrying the baby inside your womb, hospital, madala ka pa sa district hospital, sa public hospital, oh my goodness. Oh my God. But there is forgiveness. Diba? There is forgiveness. In the Bible, there's no detail about what they're doing inside the ark, but they're safe in the will of God. They're safe because of God's working sa kanilang buhay. Do you know why the will of God is the safest place for every believer in Christ? It is all because in the will of God, God's working power in our lives is perfect. Perfect in the will of God. That is why, sabi ni Paul, perfect will of God. No, Romans chapter 12, verse 2. Perfect will of God. Why? God's will is perfect. Ang buhay mo sa inside the perfect will of God, I want you to know, no? Ito ay, pwede natin sabihin, perfect. Pero yung perfection na yon, it doesn't mean that you will not suffer problems or you will not go through challenges in life. But I want you to know, pagka merong mga pagsubok sa buhay and you are in God's will, you will be able to face it squarely. You will be able to face it with God's wisdom. You will be able to hear God's message or God's voice through the Bible, of course, kapag ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. In the will of God, God's strength is perfect when our strength is gone. In the will of God, He can carry us when we can't carry on anymore. In the will of God, our weakness becomes strong. In the will of God, God's wisdom will always be made available. And through wisdom, we will be able to turn every trial into victories in life. Amen. Does God's will only happen during good times? Hindi ba pwedeng mangyari in bad times? No, both nangyayari po yan, mga kapatid. It's how we respond, how you would respond, no? How you would look at the problem, how you would look at the challenge in the eyes of faith. Noah found God's will during a bad time, but at the same time, he found and encountered God's working, God's miracle in his life and the life of his family. Noah found God's will, obey God's will, despite discomfort, inconveniences, and difficulties. When was the last time, kapatid, that you have followed the will of God? I know this is the will of God kasi ito yung sinabi ng Bible eh. Ganun po palagi, mga kapatid ha. Hindi porke, ito yung kalooban ng Panginoon kasi ang ganda ng pakiramdam ko. Pastor, talagang, ang saya talaga. Kalooban ng Panginoon yun. Yung worship, ang saya-saya, kalooban ng Panginoon. Hindi po, mga kapatid. Maraming nag-worship sa inyo, may mga problema ngayon. Maraming pumunta rito sa church, kayo mag-asawa, baka nagsabunutan pa kayo bago kayo pumunta rito. Di po ba? You were smiling, coming to church, hello, good morning, hi pastor. Pero doon sa bahay, nag-preach na kayong dalawa, nagsigawan na kayo. Nauna na kayo nag-worship service sa bahay. Why? Nag-away kayo. But you came to church this morning and you were smiling. But deep inside, you were worshiping God. Tama ba? Ganun po talaga, mga kapatid eh. Ang buhay Kristiyano. Ganun po talaga sa kalooban ng Panginoon. But if you are in the will of God, you will not remain in that kind of situation. In the will of God, after a few hours, you will be able to recover. At least nag-worship ka, naibsan, nabawasan yung burden. You prayed, nabawasan, naibsan yung burden. Right now, gusto ko ulit magkaroon kayo ng short activity. Ano lang to? Individual. Okay? I want you again to look within yourself and identify what's hindering you oftentimes to follow the will of God. 1 to 2 reasons.
No, on your own, no? Magkakaroon kayo ng reflection sa sarili ninyo. Bakit hirap ako na gawin o sundin ang kalooban ng Panginoong Diyos? You may be able to discover one or two hindrances. I want you to pray afterwards and surrender kung ano man yung naghihinder sa iyo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Perhaps hindi mo na kailangang ilista ito. You may just simply close your eyes and right now talk to God. Lord, give me the wisdom to identify, bakit nga ba, Lord? Bakit nga ba hirap na hirap ako sumunod sa kalooban mo? At yung laging kalooban ko na lang gusto kong gawin. Kalooban ng nanay ko, ng tatay ko, kalooban ng mga kaibigan ko, kalooban ni pastor, kalooban ng mga church leaders, pero yung kalooban mo hindi ko nabibigyan ng importansya at hindi ko nasusunod. Bigyan natin ito ng panahon. Lord, you have said in Romans chapter 12, verse 2, that your will is perfect. At ikaw, Panginoon Diyos, ang nag-a-approve ng inyong kalooban. We just simply want to ride, Panginoon, sa inyong pong kalooban and follow, Panginoon, kung ano man ang niloloob mo sa amin. But there are times, Lord, na ang kalooban mo ang hindi nananaig. Ang kalooban mo, Panginoon, ang aming naitatabi. And so right now, Lord, praying na kami po ay patuloy, Panginoon, na isik ang inyong kalooban, gaya ng prayer ni Jesus Christ, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Lord, yung kalooban mo ang mangyari nawa sa aming mga buhay at i-allow namin, sundin namin ito, Panginoon Diyos. Bless your words into our hearts in Jesus' most precious name. Amen. First, having the confidence that God's deliverance is sure. Number 2, having the certainty that God's will and God's working are always perfect. And number 3, finally, having the clarity that God's faithfulness remains on His people. God's faithfulness, clarity that God's faithfulness remains on His people. Naniniwala ba kayo na tapat ang Panginoon sa atin sa umaga pong ito? Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, yung katapatan ng Panginoon is great. That is why the song, Great is Thy Faithfulness, was written because of that reason. Hindi na tayo tapat sa Panginoon, pero tapat pa rin ang Panginoon sa atin. At kay Noah and his family, they experienced the faithfulness of God. Number 1, God's faithfulness remains because He never forgets or forsakes His people. Ano sabi ng verse 1? Ano sabi ng verse 1? But God remembered Noah. Yung po yung keywords natin. And all the wild animals and livestock that were with him in the ark. And He sent wind over the earth and the waters receded. Yung word na to remember, hindi po ito ibig sabihin nakalimutan lang ng Panginoon kaya niya na-remember. It implies that there was a previous commitment made by God and now that God is announcing the fulfillment of that commitment. That is remembering spiritually.
You see, when you're going through a storm sa buhay, it's easy to feel forsaken. Di po ba? Pag kami nangyayaring uno sa buhay po natin, I think the Lord has forgotten me. Yung mga matatandang pastor sa former association ko sa Fundamental Baptist, nagtandaan na po. Ang ilan ay inaalagaan na ng kanilang mga anak at mga kamag-anak. And one of the pastors in Iloilo said, nakalimutan na ako ng Panginoon. Kasi ang tanda niya na, talagang hindi na talaga pwedeng mag-minister. Alam niyo po, one time, tinawag nila isang matandang pastor, no? May concert, choir concert, and then meron ng nag-preach for 30 minutes. At sabi nila doon sa matandang pastor, Pastor, pwede po ba kayo o mag-close? Kasi usually, ganun lang yung pinagagawa sa mga matatandang pastor. Pastor, pwede po kayo mag-closing prayer. So nag-closing prayer ngayon si pastor, at pag niya sa pulpito, sabi niya, you don't ask an old pastor to just preach for 5 minutes or 2 minutes. Kasi sabi, 2 minutes lang pastor yung prayer mo, closing prayer. Nag-preach po yung pastor ng another 30 minutes kasi alam niyo po yun, nagkaroon ng second preaching. Akala ng pastor closing prayer na lamang siya, pero akala niya he was asked to preach. No, he was not. Alam niyo po yun, pero hindi po siya nakalimutan ng Panginoon. The Lord always remember him. You are always remembered by the Lord. Hindi ka kinakalimutan ng Panginoon. Yung unfaithfulness mo sa Panginoon, kahit nga yung magkasala ka sa Kanya, hindi ka Kanya kinakalimutan. Hindi ka Kanya kinakalimutan. The moment you accepted Jesus Christ, you are already inside the family of God. At hindi ka Niya kakalimutan. You are already on the list. And you are number 1 sa Kanyang listahan. Lahat tayo, Pastor, number 1. Yes. Alam ba natin kung paano maglista ang Panginoon? Meron ba siyang number 1, number 2, number 3? Lahat tayo number 1 sa ating Panginoon. The Lord remembered His covenant with the Jews. Remember, in the Old Testament, meron siyang covenant kay Abraham, may covenant siya kay Noah, may covenant siya kay Moses, no? And anong ginawa ng Panginoon? He remembered the Jews from the bondage in Egypt. At marami pang mga pagkakataon na niremember ang Panginoon ang kanyang mga tao. And we can be sure that God never forgets. God never forsake His people. Not only because of His promises, but because of God's character. Ganun po ang ating Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, I love you, mahal niya tayo. Na kahit niya ano yung gawin natin, hindi niya tayo kinakalimutan, pero parurusahan niya tayo. Because the Word of God says, He will chastise, He will discipline. Pero, in the midst of those chastisement and discipline, God loves us. Amen. Number 2, in verses 2 to 5, God's faithfulness remains because He caused the water to recede. He caused the water to recede. Nagpadala ang Panginoon ng hangin. And the water started to go down. He was the one who opened the floodgates to rain and the water passages below. Hindi lang pala mga kapatid, yung ulan ang nag-cause ng baha, but meron pala mga passages, may mga underground river, no, na ito'y nag-burst at tumulong upang ang sanlibutan ay magunaw at ito ay bahain ng todo-todo. And the Lord opened the floodgates of heaven to rain and open the passages underground. Pero, dito sa passage na to, the Lord just closed the springs in the deep. The Lord just closed the floodgates of heaven. Why? He remembered Noah and his family. He remembered his people. He was also the one who caused the rain, but now the Lord just stopped the rain. He was the one who raised and made the ark float. Okay? But now, He just placed the ark on the top of a mountain called Mount Ararat. Where's Mount Ararat? East of Turkey. Okay? Hindi ko po alam, no? Maraming mga findings na na-discover na, pero walang reality.
in verses 6 to 14, God's faithfulness remains, that despite the destruction He brought on earth, I want you to know that God is still sovereign. God is still in charge. God is still in control. How do we know? Noah waited for the water to be gone for 150 days. And it was God Himself na nagpa-wait kay Noah for 150 days. Alam niyo po, nasa kainta po ako nung Undoy. And nung Undoy, yung place po namin sa St. Francis, yung pinakamababa, nakakita po ako nung Undoy. Talagang hindi lang po swimming pool. Talagang talagang sea po talaga yung St. Francis na lagpas tao po talaga. And it was 3 days para antayin namin na mag-recede yung water at bago kami makalabas ng okay. Nakakalabas naman, alam niyo naman ng Pilipino eh. Alam niyo po, after pa nga lang nung Undoy, pumunta kami ng Greenland, yung next na subdivision lang. Nagpipiesta na po yung mga tao doon, akala mo nasa Boracay. Ganun po ang Pilipino eh, resilient po tayo eh. Na po, party time na kasi tapos na yung baha. Pero pa rin po, baha pa rin po. Pumunta kami ng Greenland, may dala kaming rubber boat. No? Pero yung mga tao, may barbecue na, nagiinuman na, ganun na pong itsura. So after 3 days, bumaba po yung tubig sa kainta. Pero 1 week pa po kami nag-antay ng bumbero para linisin yung aming mga kalye kasi grabe yung putik na dinala ng Undoy. But for Noah, 150 days. Then after 40 days, since the water receded, the ark stayed on Mount Ararat. Noah set out a raven, uwak. But God made the raven not to return to warn him, na yung earth was still wet and had some water. No? Kasi walang walang mapugaran ang uwak. Pero hindi bumalik ang uwak. Bakit hindi bumalik ang uwak? Siguro nakakita ng patay at doon na lamang siya tumira doon sa patay. Alam po natin ang uwak ay kumakain po ito ng laman. So, anong ginawa ni Noah? Nagpadala siya ng uwak. Bakit ko po nasabi na God is sovereign? Yung wisdom na ito mga kapatid, hindi po ito galing kay Noah lamang. Ito po ay working ng Panginoon kay Noah. So yung kalapate. Yung kalapate, walang malapagan. And so that told Noah na hindi pa okay. After 7 days, nagpaano uli siya ng kalapate. Yung kalapate bumalik after few hours perhaps. At meron ng dalang olive leaf na nagpapakita na okay na, pwede nang lumabas sa ark. It was God who shut in the door of the ark. It was also God who is the sovereign one, who is in charge, who opened the hatch. Mga kapatid, God is faithful. Sabi ko nga sa praise team kanina, kung bakit tayo nag-worship, bakit tayo nag-celebrate, according to Psalm 100 is this. Kasi sabi ng Psalm 100, shout for joy to God, all the earth. Worship and serve the Lord God with gladness. The reason, in the last verse, for the Lord is good, and His loving mercy is everlasting, and His faithfulness will remain throughout all generation. This was the generation of Noah, and God was faithful to His generation, to His family, and this is now our generation, brothers and sisters. And right now, in this generation of ours, God is faithful to us. Amen. God is faithful. Kahit hindi ka faithful sa Panginoon, God is faithful. Kahit hindi ka pumupunta sa church every Sunday para mag-worship, God is faithful. Kahit hindi mo binibigay yung tithes and offering mo, God is faithful. Kahit hindi mo siya pinaglilingkuran, God is faithful. Regardless kung anong ginagawa natin, hindi nakadepend yung faithfulness ng Panginoon sa mga ginagawa natin at kung sino tayo. Whatever we're doing as believers of the Lord Jesus Christ, the faithfulness of God remains. Huwag nating abusuhin ang faithfulness ng Panginoon. Paglingkuran natin siya, sambahin natin siya, ibigay natin ang lahat para sa Kanya. Tapusin po natin ang mensaheng ito
Tayo po tayo. Siguro po, it's timely, it's also fitting na mag-pray po tayo individually. And this time, I want you to think muna of your life during the past days. Have you experienced the faithfulness of God? If so, pasalamatan mo kung paano naging faithful sa iyo ang Panginoon during the week. Anong ginawa ng Panginoon sa iyo para ipamalas niya yung kanyang faithfulness sa buhay mo? Isipin mo ngayon, yung mga bagay na yon. Lord, pasalamat ka. Lord, thank you for doing this in my behalf. Lord, you are faithful. Pasalamatan mo ang Panginoon. Praise Him. Let's come up on stage for the response song. Lane. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa inyong katapatan sa amin, Panginoon. Lord, di po namin kayang bayaran. Ang kaya lang po namin, Panginoon, gawin marahil ay paglingkuran ka, sambahin ka, Panginoon Diyos, sa Espiritu katotohanan, at dakilain ka, Panginoon, dahil tunay kang matapat sa amin pong buhay. Kahit po hindi kami nagtatapat sa inyo, Panginoon, sa amin pong mga personal na mga buhay, hindi kami nagtatapat sa Panginoon sa inyo sa pag-aantay sa inyong pagbabalik, sa aming paglilingkod, sa aming pagsamba, hindi po kami tapat. Panginoon Diyos, kayo po ay tapat sa amin. At marami pong salamat, Panginoon. Tunay nga na dahil yung kalooban mo, Panginoon, ay perpekto. Yung working mo, Panginoon, ay perpekto. At yung aming assurance, Panginoon Diyos, ay nasa iyo lamang, Panginoong Diyos. At ang inyong katapatan, Panginoon, ay hindi po, Panginoon, nagmamaliw. Lord, we want to declare na we could only, Lord, put our trust in you. In your Son's name, in Christ, Jesus, sa Kanya lamang kami, Panginoon, pupunta at mananalig, Panginoong Diyos, dahil hindi ka, Panginoon, magmamaliw sa inyong pagmamahal at tatapatan, Panginoon, sa amin. Po ang aming dalangin, Lord, in Jesus' name, Amen. Let's respond with this song. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by my strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. And every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. It's Christ alone. It's Christ alone. Let's pray. Lord, indeed, thank you for your Son, Jesus Christ, who is the foundation of our life, who is our Lord
and our Savior, and we could just simply stand on His person, on the truth, Lord, that He taught us from the Bible. Indeed, we can all say that in Christ alone. Yung amin pong buhay, Panginoong Diyos, in Christ alone. Yung mga pagsubok namin kung paano namin, Panginoon, ito sasagupain, Panginoon Diyos, araw-araw, in Christ alone. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, because you are the one who is the giver of victory, Panginoon Diyos, sa amin. We're all losers, but because of Jesus Christ, now we are champions. We are all victims, but now in the Lord Jesus Christ, we are all victors. Now to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only God, our Savior, His name is Jesus Christ, who is the author and finisher of our faith, be all glory, majesty, dominion, and power, both now and forevermore. And God's people will shout and say, Amen and amen.